ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, ipakukontempt na kung hindi pa rin sisipot sa pagdinig ng Senado bukas. DILG Secretary Benhur Abalos nanawagan sa puganteng si Apollo Kibuloy at mga taga-suporta nito. Tapusin na, harapin ang kaso sa korte. Paghahanda ng Kamara sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos patapos na. Sa MBC TV correspondents, bilang ng mga sugatan sa pagsabog sa Zamboanga City, umakyat pa sa 30. Sa MBC TV Sports, Lasal star Thea Gagate top overall pick sa kauna-unahang PVL Rookie Draft. At sa showbiz spotted, Julia Montes at Charlie Dizon tabla bilang Best Actress sa 7 Eddies. Piolo Pascual kinilalang Best Actor. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Posibleng i-cite for contempt si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kung hindi pa rin ito sisipot sa pagdinig ng Senado bukas. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, gasgas na ang palusot ng alkalde na may iniinda umano itong problema sa kanyang kalusugan, lalo't sunod-sunod ng mga ebidensyang lumalabas laban rito. Narito ang balita ni Raymond Dadpaas. Mapipilitan ng Senado na i-cite for contempt si suspended Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac kapag hindi siya sumipot sa hearing bukas hinggil sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators of POGO sa kanyang bayan. Itong binigyang katiyakan ni Senador Sherwin Gatchalian kasunod ng pahayag ng abogado ng alkalde na may problema sa kalusugan si Mayor Alice kahit hindi na ito makadadalaw sa hearing ng Senado. Kasunod nito ay warrant of arrest para ang ilalabas para siya ay arestuhin ng sinumang law enforcement agency. Ayon kay Gatchalian, normal nang ginagamit na dahilan ng mga iniimbestigahan sa Senado na kapag naipit sa mga issue ay bigla na lang nagkakasakit at ang iba naman ay nagpapakonfine sa mga kilalang ospital na isilbi na ang subpina sa kanya ng Senado sa magitan ng kanyang mga abogado. Giit ng senador, maraming dapat ipaliwanag si Mayor Guo kasunod ng pagkatuklas ng mga dokumento na hindi ito isang Pinay kundi siya isang Chinese national. Pati ang kanyang mga kapatid at magulang ay hindi na rin matuntun ng mga otoridad kaya't hindi na isilbi ang subpina kina Sheila Leal Guo, Wesley Leal Guo, Ximen Leal Guo at mga magulang na sina Jean Zong Guo at Wen Yi Lind. Hindi tinanggap ito ng mga abogado ni Mayor Guo dahil hindi nila kliyente ang mga ito maliban sa alkalde. Para naman kay Senador Risa Hontiveros, hindi lang si Mayor Guo ang na-stress kundi nauna na ang mga biktima ng human trafficking. Pati ang kanyang mga constituents sa Bamban ay na-stress din nang nalaman na ang kanilang mayor ay isang Chinese national. Aminado si Hontiveros na isang seryosong karamdaman ng mental health, ngunit kung ito ay gagamitin para makaiwas sa pananagutan ay hindi katanggap-tanggap dahil walang ibang naghukay ng kanyang sariling libingan kundi si Mayor Alice mismo dahil sa ginawa nitong pagsisinungaling. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo Pilipino. Nanawagan naman si DILG Secretary Benhur Abalos sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy na sumuko na sa mga otoridad at harapin ang mga kaso sa korte. Pino na rin ng kalihim ang mapiling pagpabor ng puganteng leader sa mga bagay na mapapakinabangan lang ng kanyang kampo. Magbabalita si Val Gonzales. Mas makabubuting tapusin na lamang ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang pagtatagot sumurrender na sa mga otoridad. Itong panawagan ngayon ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. kay Kibuloy kasunod ng pag-anunsyo sa 10 milyong pisong pabuya
para sa sino mang makapagtuturo sa pinagtataguan ng kontrobersyal na pastor. Sabi ni Abalos, ito ang nararapat na gawin ni Kibuloy alang-alang sa kanyang sarili at kung may awa pa siyang natitira sa kanyang mga followers. Pinuna rin ng kalihim ang paulit-ulit na pagkontra ng kampo ni Kibuloy sa International Criminal Court o ICC bilang pagpabor sa mga korte ng Pilipinas, gayong hindi nila kinikilalang mismong mga warrant of arrest mula sa Davao at Pasig City Regional Trial Courts. Kapansin-pansin di umano na ang tanging pinaniniwalaan na lamang ng kampo ni Kibuloy ay ang kung ano ang papabor o convenience sa kanila, gayong mga Pilipinong husgado na ang nag-issue ng mga arrest warrants. No? Kaya nga ako nananawagan na ito'y para sa followers niya. No? Kung talagang mahal niya, followers niya, let's end this. Sumurrender siya, may proseso. Demokrasya naman ang ating bansa no? Isa democracy, pero ito'y order na ng korte in-evaluate na ang kanyang depensa, in-evaluate ang kanyang mga statement, everything. At ang sabi ng korte, may warrant ka. Ano ka na, sumurrender ka at ikaw dapat managot sa mga nangyaring ito. Ilabas mo sa korte ang depensa mo. Sinabi, napakasimple. Ang wanted na si Kibuloy na may 10 milyong pisong reward ay nahaharap sa patong-patong na mga kasong sexual abuse of minors at qualified trafficking. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino. Samantala, patapos na ang mga paghahanda ng Kamara para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22 at isa sa mga ibinitang pagbabago ngayong taon ay ang paglalagay ng air condition units para sa mga alagad ng media. Ang buong detalye pakinggan natin sa ulat ni Manang Milky Rigonan. Halos patapos na ang paghahanda ng Kamara sa Batasan Pambansa para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Mismong si House Committee on Accounts Chairman at Tingog Party List Representative Vieda Marie Romualdez ang nag-iinspeksyon sa preparasyon mula sa holding room na gagamitin ng Pangulo hanggang sa loob ng plenaryo at maging sa mga function room na gagamitin para sa mga bisita ay ininspeksyon ni Romualdez. Isa sa malaking pagbabago sa Batasan ay ang paglalagay ng air condition units sa labi ng South at North Wing kung saan nakaabang ang iba't ibang media organization sa pagdating ng mga bisita. Sa ikatlong interagency meeting na ginanap sa Heroes Hall ng Malacanang noong nakaraang linggo, sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco, handa na ang Kamara sa gaganaping SONA. Isasagawa din ang final walkthrough sa plenary hall ng Batasan sa susunod na linggo para masigurong maayos ang pag-host ng Kamara sa SONA. Itinakda naman ang huling pagpupulong para sa SONA preparation sa July 15 at sa July 19 naman magsisimula na ang lockdown sa Batasan Complex. Ito ay para matiyak ang seguridad sa loob ng Batasan at maiwasan ang pagpasok ng mga tao na hindi kasama sa ginagawang preparasyon sa nalalapit na SONA ni Pangulong Marcos. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigonan, sama-sama tayo Pilipino. Nag-iingat naman ang pamunuan ng UP Diliman Campus ang lahat, lalo na ang mga estudyante. Kasunod dito ng inilabas na urgent advisory ng UP sa nangyaring pananaksak sa isang individual kagabi sa National Science Complex ng Universidad. Dahil sa insidente, alas 8 kagabi ay nagdagdag ng security personnel ang UPD para mabigyan ng proteksyon at mas mabantayan ang malawak na compound ng eskwelahan. Sa ngayon ay nasa kamay na ng QC Police District ang pag-iimbestiga sa nangyaring pananaksak. Matatanda ang January 2013 nang isang pillbox ang sumabog sa bisinidad ng Palma Hall sa nabanggit na universidad na ikinasugat noon ng 2 katao. Sa mundo ng volleyball, kinilala na sa kauna-unang Premier Volleyball League Rookie Draft ang bagong pangalang sasabak sa Pro League. Kabilang na nga dyan ang top overall pick mula De La Salle University na si Thea Gagate. Kung saang kupunan ito napiling maglaro, alamin sa report ni Millie Borja.
Ginanap na ang kauna-unahang Premier Volleyball League Rookie Draft kagabi kung saan gumawa ng kasaysayan ng former LaSalle star na si Thea Gagate matapos itong hirangin bilang top overall pick. Maglalaro ang 6'2" Alas Pilipinas middle blocker para sa Zeus Coffee Thunderbells, ang dating Strong Group Athletics. Matatanda ang tinapos ng Nooy SGA ang kanilang 2024 All-Filipino Conference campaign at 12th and last spot matapos mabigong makakuha ng kahit isang panalo. Malaki naman ang pasasalamat ni Gagate sa tiwalang ibinigay sa kanya ng kupunan at nangakong tutulungan nitong umakyat sa top rank ng liga. Sa kanyang UAAP career, kasama ang 23-year-old player ng masungkit ng Green Archers ang kanilang titulo sa Season 85 at hinirang din ito bilang first middle blocker noong Season 84-86. Maliban kay Gagate, 3 pa mula sa LaSalle ang bumuo ng top 4 ng draft pick. Ang opposite hitter na si Leila Cruz para sa Capital One, setter na si Julia Coronel para sa Galleries, at Michael La Rosa para naman sa Farm Fresh Foxes. Sa lahat ng 47 hopefuls, tanging 23 players lang ang nakapasok sa Professional League. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borjas, Sama-sama Tayo, Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. 2 pisong taas pasahe, hirit ng ilang tsuper dahil sa walang patid na oil price hike. Commission on Elections naglabas naman ng panuntunan para sa SK Special Elections. Sa MBC TV Sports, Justin Brownlee kinilala bilang All-Star 5 sa FIBA OQT sa Latvia. At sa Showbiz Spotted, Julia Montes at Charlie Dizon tabla bilang Best Actress sa 7th Eddies. Piolo Pascual kinilala namang Best Actor. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Humihirit ng 2 pisong taas pasahe ang mga tsuper sa Pateros dahil sa walang habas na oil price hike na ngayon ay umabot na sa 4 na sunod na linggo. Dahil dito napipilitan tuloy magbawas ng biyahe ang ilan sa kanila. Tutukan natin ang report ni Giselle Ricafort. Humihirit ng 2 pisong taas pasahe ang ilang jeepney driver sa Pateros dahil sa walang puknat na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa mga nakapanayam nating tsuper, talong-talo sila sa sobrang mahal ng krudo na sumipang muli ng 65 centavos kada litro sa ika-4 na linggo ngayong araw. Presyuhan ng krudo? Oo naman po. Kahit mga 2 piso, gano'n. 2 piso? Oo. Para hindi naman po tayo lugi sa diesel. Natatalo po, ano? Opo. Kasi kada ikot yan, kaya ng diesel po yan eh. Kagabi nag-diesel ako, nasa 700. Ang nauwi ko, nasa 650. Halos ano lang. Labang pa rin yung crudo. Mas labang pa rin ang crudo. Opo. Paano pag mag-maintenance ka pa? O, yun. Kaya yun lang po. Talagang sana naman maano ng gobyerno. Makita nila. Hirap din sa amin kasi tumatas ang crudo, may nabigay. Magkano po ang naiuwi o nababawas sa kita po ninyo sa isang araw? Malaki niya naman kasi walang estudyante. Mas malaki po ba ang napupunta sa diesel? Ilan sa kanila ang nagbabawas na lang ng biyahe sa isang araw dahil mas malaki raw ang gastos nila sa diesel kaysa naiuuwi sa kani-kanilang pamilya. Kalaban pa raw nila ang malalang trapiko kaya pakiusap nila gawan sana ng paraan ng gobyerno upang hindi sila ang panay na lalatayan sa serye ng oil price hike. Ang taas, siyempre, yung traffic. Ginagawa namin, imbis na kikita ka kung makakaikot ka ng 5, magiging 3 na lang sa sobrang traffic. Binabawasan po ninyo? Hindi, pag traffic, minsan kami, inuwi na lang namin. Oo, kasi minsan wala ka rin masakay. Tapos, traffic pa, taas ka ng kurudo, uwi mo na lang. So parang ang ginagawa po ninyo, kapag ganitong sunod-sunod din yung taas presyo, nagbabawas talaga din kayo ng biyahe? Kasi talo rin kayo sa traffic eh. Oo.
Sabi ng Department of Energy, bunsod ang taas presyo ng geopolitical tension sa Middle East, malaking withdrawal sa Amerika at pagtayang sisipa ang summer fuel demand. Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricafort, Sama-sama Tayo Pilipino. Naniniwala naman ang sandatahang lakas ng Pilipinas na malaking tulong ang pinirmahang Reciprocal Access Deal o RAA kasama ang Japan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Paniwala ng AFP, ang kasunduang ito ay posibleng magbukas ng pinto para sa mas marami pang joint ventures kasama ang iba pa nating kaalyadong mga bansa. Ang mga detalye ibabalita ni Edniel Parosa. Makasaysayan ang Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas at Japan na inaasahang makatutulong sa Indo-Pacific region. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, mapalalakas nito ang military cooperation ng dalawang bansa na magpapatiyak naman ng kapayapaan sa rehiyon. Kumpiyansa si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na dahil sa kasunduang katumbas ng Visiting Forces Agreement, dadami pang joint military exercise at security relations sa magkaalyado. Una nang diniretso ni Japanese Ambassador Endo Kazuya na tulong ang RAA sa mga aksyon ng China sa karagatan. Kahapon tinawag na milestone ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang paglagda ng RAA sa Malacanang. Pero dumistansya ang kalihim sa tanong kung magbubunga na ba ito ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng dalawang nasyon. Ito ang unang beses na pumasok sa parehong kasunduan ng Japan sa isang bansa sa Southeast Asia, habang ang Pilipinas naman ay may umiiral ng VFA sa Amerika at Australia at may niluluto pang katulad na agreement sa bansang Pransya. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa iba pang balita, tiniyak ng National Bureau of Investigation ang pagresolba sa serye ng pagpatay sa mga abogado. Kasabay nito, bibigyan din ng karagdagang seguridad ang mga abogado para sa kanilang kaligtasan mula sa mga sensitibong kaso na kanilang hinahawakan. Tutukan ang report ni Boy Gonzales. Magiging prioridad ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagresolba sa mga kaso ng pagpaslang sa mga abogado. Ito ang naging commitment ni NBI Director Jimmy Santiago matapos ang courtesy call sa kanya ng mga opisyal ng Integrated Bar of the Philippines o IBP. Si Santiago ay isang abogado, piskal at naging huwes bago siya may talaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa NBI. Bukod sa paglutas sa kaso ng pagpaslang, bibigyan din ng NBI ng seguridad ang mga abogado na may matinding banta sa buhay dahil sa mga kasong hinahawakan. Kanya rin bibigyan ng pansin ang mga napapanggap o mga peging abogado na kadalasan ay gumagawa ng mga notarial services na nakakalikha sa pagkasira ng dignidad ng mga lehitimong abogado. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Naglabas naman ng mga panuntunan ang Commission on Elections para sa Sangguniang Kabataan Special Elections. Paliwanag ng COMELEC, aabutin pa ng 2 hanggang halos 3 buwan ang paghahanda, kabilang na ang pagkuha ng approval at pag-imprenta ng balota. Narito ang report ni Kyle Bulyas. Nanawagan ng Commission on Elections sa mga local government unit na asikasuhin na agad ang pagsasagawa ng Sangguniang Kabataan Special Elections sa kanilang mga barangay. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, bagamat walang itinakdang deadline kung kailan ito maaaring isagawa, humiling sila na sana ay maasikaso na ito ngayong buwan hanggang sa Agosto para maisagawang eleksyon bago matapos ang 2024. Ani ay gugugol pa kasi ito ng 2 hanggang 2.5 buwan dahil dadaan pa ito sa approval ng COMELEC, gayon din para mabigyang daan ang pag-iimprenta ng gagamiting balota. Isipin niyo po, kung sakali po sila ay magpapatawag ng special election, baka po abutin kami ng mga before yung katapusan nitong Disyembre. Pero sana naman po ang pakiusap natin sa mga LGU nakikinig sa atin ngayon sa UL. Huwag naman po sana maisagad na ng 2025. Dahil siyempre pagdating po ng Enero, kami po busy na sa mismong paghahanda para sa national local election ng Mayo. So kung sakali po sana, dahil na-promulgate natin yung guidelines natin, sana nga po yung mga panawagan sa pagpapakonduct ng special election
mangyari ngayong Hulyo at Agosto. Dahil para po naman kahit paano abutin bago matapos ang taon na ito. Samantala, binigyang diin ni Garcia na ang gastos para sa pagsasagawa ng special elections ay sasagutin ng LGU dahil wala umanong budget ang COMELEC para dito. Kahapon ay inilatag na ng COMELEC ang mga panuntunan para sa pagsasagawa ng Sangguniang Kabataan Special Elections upang punan ang mga bakanting posisyon sa buong bansa. Sa datos ng COMELEC, 139 ang bakanting posisyon para sa SK Chairman habang 553 naman para sa mga miyembro nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Happy Tuesday, Pilipinas! Sa latest satellite image mula sa Pag-asa, halos buong kapuluan natin ay nababalot ng mga kaulapan. Ito po ay dulot ng easterlies na siyang patuloy na nagdadala ng maulap na himpapawid na may kalat-kalat na pag-ulan sa Palawan at Visayas. Sa nalalabing bahagi naman ng Pilipinas, bagamat may mga kaulapan din, ay hindi ito inaasahang magtatagal. Kaya iiral pa rin ang mainit na panahon na may mataas na tsansa ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon at gabi. Pinag-iingat naman ng Weather Bureau ang mga kababayan natin sa bahagi ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil sa banta ng severe thunderstorms. Samantala, wala pa ring anumang sama ng panahon ang nagbabadyong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, kahit pa may mga panakanakang pag-ulan, ay asahan pa rin ng mainit na mga temperatura na posibleng umakyat hanggang 32 to 34 degrees Celsius. Samantala, batay naman sa pinakahuling pagtaya ng Pag-asa, inaasahang magbabalik ang bugso ng hanging habagat sa mga susunod na araw at muling magpapaulan sa western section ng bansa. Dahil dito, tinatayang magpapatuloy ang masungit na panahon sa Palawan at Zamboanga Peninsula hanggang sa katapusan ng linggo. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Muling nagsama-sama ang ilan sa mga malalaking bituin sa industriya para sa ikapitong edisyon ng Eddie Awards. Sa taong ito, sina Piolo Pascual, Julia Montes at Charlie Dizon ang nakasungkit ng pagkilala para sa kanilang ipinamaras na husay sa pag-arte. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Tabla bilang Best Actress sina Julia Montes at Charlie Dizon sa nagdaang 7 Entertainment Editor's Choice Awards o the Eddies. Sa acceptance speech ng 5 breakups and a romance star, sinabi nitong magsisilbing inspirasyon ang nakamit na parangal para lalong pagbutihin ang kanyang trabaho bilang aktres. Dito na katambal ni Julia ang aktor na si Alden Richards. Hindi naman nakadalo si Charlie Dizon na nanalo naman para sa kanyang pagganap sa pelikulang Third World Romance kung saan kapartner ito ang mister na si Carlo Aquino. Samantala, muli na namang nakasungkit ng Best Actor Award si Piolo Pascual para sa kanyang phenomenal performance sa horror drama na Malyari na itinanghal na Best Cinematography, Best Production Design, Best Musical Score at Best Sound. Habang binigyan din ng pagkilala ang 5 movie icons ng Philippine cinema na sina Nova Villa, Leo Martinez, Lito Lapid, Gina Alhar at Eva Darren. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Mga plano para sa ekonomiya ng bansa inilatag ng economic team ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa MBC TV correspondents, bilang ng mga sugatan sa pagsabog sa Zamboanga City, umakyat pa sa 30. Sa HBY, parusa sa mga nagmamaneho ng sasakyang nagbubuga ng itim na usok. Alamin. Sa MBC TV Sports, Justin Brownlee kinilala bilang All-Star 5 sa FIBA OQT sa Latvia. At sa Showbiz Spotted, Justin Bieber kinuhang pre-wedding performer ng anak ng isang Indian billionaire. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Inilatag ng economic team ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga plano ng administrasyon para sa pagpapaunlad ng ating national economy. At una nga sa mga ito ang pagpapalakas ng food security. Ang mga detalye ibabalita ni Rose Babiera. Nagpulong ang mga economic managers ni Pangulong Bongbong Marcos para talakayin at ilatag ang plano ng administrasyon para sa pangangalaga ng ekonomiya ng bansa sa patuloy nitong pag-recover sa epekto ng pandemya. Ayon sa kalihim ng Department of Finance na si Ralph Recto, nananatiling food security ang prioridad ng Marcos administration. Kaya patuloy ang efforts ng gobyerno anya na tugunan ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Ang inflation din kasi ang itinuturing basehan ng paggawa ng polisiya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nakakaapekto naman sa iba pang aspeto ng ekonomiya tulad ng pamumuhunan, pagpapautang at trabaho. Pagbibida ni Recto, naging matagumpay ang pagpapatupad ng hakbang na ibaba ang taripa ng bigas mula 35 hanggang 15%. Malakian nila ang tulong na ito sa mga mamamayan at inaasahan na maramdaman na nila sa pagsapit ng Agosto. Paninigurado ni Governor Ellie Remoliana Jr., inaasahan ang patuloy na pagbagsak ng inflation rate sa kabuuan ng taong ito. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, ang pagpapaigting ng investment at export sa bansa ang isa sa mga nakikitang paraan ng ahensya upang maging future-proof ang pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Dagdag naman ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, ang mga investment mission ni PBBM ay nakatutulong sa pag-promote sa Pilipinas bilang strategic investment destination. Gayon din ang pagde-develop ng presidente ng mga investment-friendly na polisiya at sa pag-a-apply ng mga pagbabago sa regulasyon at restriksyon nito. Sa ngayon, patuloy ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya sa pagsusulong ng mga inisyatibo upang makaangkop ang bansa sa mga plano ng papaunlad ang ating kalakalan at ekonomiya. At sa isang recorded video message, pinabatid naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman na suportado ng ahensya ang mga effort na ito ng gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa iba pang balita, umakyat na sa 30 ang bilang ng mga sugatan sa isang pagsabog na naganap sa Zamboanga City. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nagpatawag na ng isang malalimang investigasyon si Zamboanga City Mayor John Dalipe sa nangyaring explosion sa mga disinsanay i-dispose ng mga confiscated pyrotechnics and firecrackers sa bahagi ng isang firing range sa Zone 2, Barangay Kabatangan, Zamboanga City. Sa pinakahuling update mula sa CDRRMO Zamboanga, wala sa 19 na injured na pawang security personnel sumakyat na sa 13 o 30 ang injured kasama ng 11 sibilyang nasaktan sa pagsabog. Inatasan na rin ni Mayor Dalipe ang mga concerned local agencies tulad ng DSWD upang masigurong mabigyang agarang assistance sa mga biktimang sibilyan. Nakipag-coordinate na rin ang City Administrator at ng CDRRMO sa Kabatangan Barangay officials para sa iba pang kailangang tulong. Ang naturang pagsabog ayon sa initial report ng Regional PNP Explosives and Canine Unit ay nagpayanig sa community sa Barangay Kabatangan area kung saan ang blast ng pagsabog ay nagresulta ng pagkasira na ilang kabahayan, PNP vehicle kung saan abot sa 3 kilometers ang naging impact ng naturang pagsabog. Yan ang ating follow-up report para sa MBC TV Network News RH19, June Dimakutak. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao City. Nirelieve ng Police Regional Office 11 ang lahat ng station commanders ng Davao City Police Office o DCPO simula kahapon Hulyo 8, 2024 sa pamamagitan ng Special Orders Number PRO11-SO-RO-2024-2022-77 na inisyu ng PRO11 ay inilalagay bilang bagong station commanders ang 19 na bagong station commanders sa 19 din na police station na under ng Davao City Police Station. Karamihan sa mga pinalit ay nanggaling sa mga probinsya ng Davao del Norte, Davao de Oro, Davao del Sur at Davao Occidental.
Kinumpirma ni Police Major Catherine De La Rey, ang tagapagsalita ng PRO11, na 19 ang na-relieve na mga station commanders. Ayon kay Major De La Rey, pinalitan sila ng mga opisyal mula sa Police Provincial Office at RHQ ng PRO11. Ang hakbang na ito ay bahagi ng tungkulin ng Regional Director na italaga o i-reassign ang mga opisyal. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Lupa ang nakikitang dahilan ng mga investigador sa pagpaslang sa Balikbayang Ginang na nakilalang si Helen Macaranas Mamaril, 43 anyos ng Mejia Street, Barangay Poblacion, Malasiki. Nabatid na higit 20 taon na sa bansang Amerika ang biktima na umuwi lamang noong nakarang buwan upang ayusin ang kanilang mga lupain at nakatakda na muling bumalik sa Amerika itong huling linggo ng Hulyo. Subalit kamakalwa alas 2 ng hapon kalalabas lamang ng kanilang compound ng biktima at habang minamaniho ang kanyang sasakyan, pinaulanan nito ng bala ng suspek, sanhin ng agad na pagkamatay nito. 8 basyo mula sa caliber 45 na barilang natagpuan ng mga investigador sa crime scene. Ayon sa PNP, may person of interest na sila at patuloy pa silang nangangalap ng karagdagang ebidensya para masampahan ito ng kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Patay ang isang katao habang 41 na mga pamilya ang nag-evacuate dahil sa pagbaha sa Sitio Ilaya, Barangay Poblacion at Barangay Kabugan sa nasabing bayan ng Bindoy Negros Oriental. Ayon kay Police Major Elpidio Taguan Jr. Acop o Acting Chief of Police ng Bindoy PNP, ang biktima kinilala na si Neldo Amorganda Andalahaw, 70 years old, residente ng Barangay Kabugan ng nasabing bayan. Dagdag pa ni Taguan na hindi kaagad na i-rescue ang biktima dahil sa malakas ang daloy ng tubig baha sa nasabing lugar. Habang umabot sa 41 na mga pamilya o sa 173 na mga individual ang nagsilikas kagabi sa pagbaha at patuloy ang assessment at validation ng Municipal Social Welfare and Development Office sa nasabing bayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa sunod-sunod na anti-drug operation na isinagawa sa buong Central Luzon ng kapulisan mula Hulyo 1 hanggang 7, nasabat ng mga pulis ang illegal na droga na nagkakalaga ito sa mahigit sa 5.9 milyong piso. Iniulat ni Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. na nagsagawa ng 157 ikinasak anti-illegal drug operation ang iba't ibang istasyon at unit ng pulis sa buong Central Luzon, kung saan naging matagumpay ito at naaresto ang 243 individual na sangkot sa pagbebenta at paggamit ng illegal na droga at nakumpiska ang 851.30 gramo ng shabu at 1,037.70 gramo naman ang pinatuyong dahon ng marijuana. Binigyan din ni Police Brigadier General Hidalgo Jr. na tutugisin at uhulihin nila ang mga sangkot sa mga aktibidad na may kinalaman sa droga na tiniyak nila ang kaligtasan ng buong komunidad sa Central Luzon. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, sama-sama tayo, Pilipino! Ang mga kotse na nagbubuga ng itim o mapaminsalang usok ay senyales na dapat na itong ipasuri para maipaayos. Gayunpaman, ang ilan sa atin na patuloy lang sa paggamit at pagmamaneho ng mga ito hanggat hindi pa ito tumitirik. Ngunit ayon sa batas, ipinagbabawal ito. Ano nga ba ang parusa sa mga nagmamaneho ng sasakyang nagbubuga ng itim na usok? Alamin sa report ni Rose Babiera. Ang pagmamaneho at pag-aari ng sasakyan ay isang responsibilidad dahil bukod sa mga panuntunan sa daan na dapat sundin, may mga pamantayan ng mga sasakyan na dapat panatilihin upang masiguro na ang iyong sasakyan ay ligtas na maibabiyahe. Mas kilala ito sa tawag na maintenance. Kapag hindi sinusuri ang sasakyan at patuloy na ginagamit, maaari itong maging abala sa iba at banta sa kaligtasan ng marami. Isa sa mga pangunahing nirereklamo dito ay ang mga sasakyang nagbubuga ng itim at mapaminsalang usok. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, nakakaambag ito sa air pollution at mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act No. 8749 o ang Act Providing for a Comprehensive Air Pollution Control Policy and for other purposes.
Nakasaad sa batas na ito ang regulasyon para sa lahat ng uri ng sasakyan at makina nito, kung saan hindi mabibigyan ng rehistro ang isang sasakyan kung hindi ito pumasa sa emission standards at hindi nakapagsumite ng Certificate of Conformity mula sa Department of Environment and Natural Resources. Ang sinumang mahuli na nagpapatakbo ng sasakyan na nagbubuga ng mapaminsalang usok ay maaaring pagmultahin ng 2,000 pesos para sa first offense, 4,000 pesos naman para sa second offense, at multa na nagkakahalagang 6,000 pesos at suspensyon ng ORCR ang ipapataw sa pangatlo at mga susunod pang offense. Sa mundo ng basketball, bigo mang makapasok ang Gilas Pilipinas sa Paris Olympics. The hard work was paid off pa rin para sa naturalized player nitong si Justin Brownlee matapos kilalanin bilang All-Star 5 sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Millie Borja. Bagamat bigong makapasok sa 2024 Paris Olympics, tila nagbunga pa rin ang lakas at pusong ipinakita ng Gilas matapos kilalanin ng naturalized player nito na si Justin Brownlee bilang All-Star 5 sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia. Nakapagtala si Brownlee ng average of 23 points, 8.3 rebounds, and 6.3 assists sa kanilang naging tatlong laro sa qualifiers. Kasama ng resident import ng Barangay Ginebra ang MVP na si Bruno Caboclo ng Brazil, Richard Lomas ng Latvia, Jeremiah Hill ng Cameroon, at isa pang Brazilian na si Leo Mendil. Magugunitang nakapagtala ng kasaysayan ng Gilas matapos tolunin ng Latvia sa unang laro nito sa qualifiers. Marka ng unang panalo ng Pilipinas sa isang European team after 64 years. At bagamat natalo sa sunod na laro sa Georgia by just 2 points, nakapasok naman ang national sa semifinals kung saan sila tinalo ng Brazil at tuluyang tinapos ang kampanya ng Gilas para sa Olympics. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Lumipad naman patungong India ang Canadian superstar na si Justin Bieber para sa isang pre-wedding celebration. Ang ikakasal anak ng tinaguriang Asia's Richest Man. Magkano naman kaya ang ibinayad ng Indian couple para sa private performance na ito ng singer? Alamin sa Showbiz Report na ito. Para sa isang private performance, kinuha ng pinakamayamang pamilya sa India ang Canadian superstar na si Justin Bieber. Yan ang ilan sa mga in-upload na video ng award-winning singer sa kanyang naging pagtatanghal sa pre-wedding ceremony ng engaged couple na si Anant Ambani at Radhika Merchant. Ang groom-to-be ay ang bunsong anak ni Mukesh Ambani, India's biggest business tycoon at chairman ng Reliance Industries, habang ang fiancé naman ito ay anak ng isang pharmaceutical magnate. Ayon sa ulat, ang Indian couple ay nakatakdang ikasal sa July 12, habang ang grand reception na may gaganapin sa July 14. Hindi ito ang unang pagkakataon na kumuha ng bigating singer ang mga Ambani. Kamakailan lang ang pop superstar namang si Rihanna ang kanilang napili para rin sa isang pre-wedding party. Samantala, batay sa ilang reports, $10 million o tumataginting na 585 million pesos ang binayad kay Justin para sa naturang private performance. Kung matatandaan, last May, inanunsyo ni JB ang pagbubuntis ng kanyang misis na si Hailey sa kanilang unang anak. Para sa MBC TV Network News, ito ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. ZRH 85th Anniversary Countdown. At yan po mga balita ang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Pero bago lamang po tayo magpaalam, narinig mo na ba ang malaking balita na uukit sa kasaysayan, ang tinig ng asul, pula at dilaw? Ayan nga, dahil malapit na ang engranding pagdiriwang ng DZRH, ang kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugtong ito, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. Naku, 6 na araw malapit na lang. Malapit ayan, na. Maparadyo man o TV, sama-sama tayo sa 85. Sa isang adhikain, sa isang tungkulin, sama-sama tayo, Pilipino.
Para sa DZRH, ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.